Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat at minsan salamat po sa Panginoon na meron tayo uling live video today. It's Friday. Thank you God that it's Friday. Oh no, it's Wednesday. I'm sorry. Salamat sa Panginoon na at the middle of the week ay meron po tayong ganito. Dati po may Friday tayo but I concentrate with a Wednesday because I have a lot of commitments sa mga grupo-grupo po mga kapatid. So before we start, let us have a quick prayer for today. Let us bow down our head and close our eyes. Father in heaven, we thank you for today. Before we come into your presence, continue to cleanse us from all our unrighteousness. Please forgive us with our sins. And Lord, may your name be glorified today. You know, Lord, that apart from you, I can do nothing. I hope and pray that those who will listen today will be enlightened about the topic today. Since the topic is very sensitive, continue to guide me and lead me for your name's sake. Let your name be glorified alone. Doon po sa mga manunood pa mamaya, I pray that you continue to guide them and lead them and bless them. And today, Lord, I pray that you continue to strengthen each and every one of us by your grace and by your mercy, Lord. Have your presence, Lord, be upon each and every one of us today. And I thank you, Lord, for all the blessings that we're receiving coming from you. May you continue, Lord, to guide us and lead us for today's Usapang Biblia, which is the topic is very sensitive, oh God. Father, I thank you and magnify your name. In Jesus Christ's name I pray. Amen and amen. So, ang topic ko po sa magandang umagang ito ay pinamagatan ko pong sino ang di makakapasok at papasok sa langit. So, I want you to open your Bible sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. So, please read with me. So, ang topic ko po ay sino ang di makakapasok at papasok sa langit. So, sabi po dito mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9-10, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So kung mapapansin nyo po ay maraming binanggit doon at merong pong salita doon na ang makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos at meron pong minention doon na huwag nating dayain ang ating mga sarili. Sapagkat alam po natin na maraming nagsasabi na lahat ng mga namamatay ay papasok sa kaharian ng Diyos o sa langit. Kahit gumagawa ng kasalanan habang nasa lupa o hindi naman nakilala ang Diyos na buhay. O marami naman nagsasabi na yung iba naman daw ay kung mapunta naman sa gitna na meron tinatawag po na sa relihiyon na ating kinagagalawan ay pag namatay ka ay pupunta ka muna sa kalagitnaan. Nakalimutan ko na yung term mga kapatid. At ipagpe-pray mo kung siya naman ay naroroon ay pupunta siya sa impyerno pero pang ipagpa-pray na makarating sa langit. Kailangan ipag-pray pa ng mga 40 days o 9 na araw. Bagamat umiikot-ikot pa daw sila dito sa mundo. Hindi na po mga kapatid. Sabi po kasi ng Galatians, it is appointed unto man and once to die, it is judgment. Sa Galatians 9:27 po. So, meron kaagad paghukom pag namatay po ang tao. Pero pa yung ikalawang kamatayan na ang tao po ay pagkatapos sa impyerno ay pupunta doon sa lake of fire. So, meron pong pagtuturo mga kapatid patungkol sa ganyan sa ibang panahon na natin. Pero pag-usapan po muna natin ay ang tao po ay lahat makasalanan. Wala nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, merong hindi papasok sa langit at may papasok sa langit. So, sabi po sa ating binasa ay merong hindi papasok sa kaharian ng Diyos. At sinabi po dito ang mga nakikiapid
Number 1. Alam po natin nakikiapid, yung fornication po sa English. Yun po yung mga sexual intercourse na wala pang kasal, yung mga nag-live-in, okay? So, yung walang basbas ng kasal po, yun po yung tinatawag ng mga nakikiapid. So, alam nyo po yan, sinasabi ko. At sinabi po dito ay yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at nangangalunya. At ang mga nangangalunya, mga kapatid, ay yung pong may asawa ka na, pumapatol ka pa sa may asawa, ay ang tawag po doon ay pangangalunya. At bibigyan ko lang po ng diin, ang sabi po dito, ay yung nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Ito po yung mga masakit man tanggapin, pero po ito ay yung mga bakla, tomboy. Mahal natin sila, pero kailangan nilang malaman na ang nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos o walang bahagi sa kaharian ng Diyos. At nabanggit din po dito yung nagnanakaw, sakim, naglalasing ng lalait ng kapwa o ng daraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Okay, ano pa po? Sino pa po ba ang hindi makapapasok sa langit? Sabi po dito sa Revelation chapter 22 verse 15, subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga asal sa aso, ang mga mangkukulang, ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay tao, at ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang mga sinungaling sa salita at sa gawa. Napansin nyo mga kapatid, kung babasahin nyo po yung Revelation chapter 22 verse 14, ay meron po mga nakapasok sa gate. Bine-mention po doon ay gate of heaven. At pagkatapos ay sinundan po nito na subalit may iwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso, mangkukulam, mga nakikiapid, mga mamamatay tao at mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at ang mga sinungaling sa salita at sa gawa. So ito po yung hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos o sa kalangitan. At sino pa po daw ang hindi makakapasok sa langit? Ang sabi po dito, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at ibang pangkatulad nito. Muli kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. At kung mapapansin nyo po mga kapatid, paulit-ulit na sinasabi yung makikiapid, yung pangalunya, inuulit-ulit po yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, at marami pang iba. So natungkayan natin mga kapatid na ang mga ito ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos o sa kalangitan. Hindi po ako nagsabi, kundi ito po ay mga nakasulat sa Biblia. Pwede nyo pong balikan at maisa-isa. At sabi nga po sa binasa natin doon sa bandang huli sa Galatians 5:19, ay ito ay paalaala o ito ay warning, ito ay binabalaan po na ang mga ito ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. At maaring magtatanong po kayo, meron pa po bang pag-asa para makapasok sa langit o sa kaharian ng Diyos? Ang sagot ko po ay oo. Bakit? Bakit merong pang pag-asa na ang mga taong nabanggit na to ay mga taong hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, pero meron pa bang pag-asa habang nabubuhay? Ulitin ko po, habang nabubuhay. Kasi po kapag ang tao ay namatay, ay paghuhusga na kaagad. At sinabi nga, katulad ng binanggit ko kanina, it is appointed unto man once to die and after that judgment. At meron pa pong paghukom sa pagdating ng Panginoon. Subalit, bigyan natin ng pansin yung tayo po ng mga buhay pa. Kayo po ba na buhay pa ay may pag-asa pang makapasok sa kalangitan? Basahin po natin ang salita ng Diyos. Okay, sabi ko dito, may pag-asa ba? Oo. Basahin po natin yung Luke chapter 5 verse 32. Sabi po dito, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Okay, ulitin ko po, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Ngayon ang tanong po, sino ba itong naparito upang tawagin ang mga makasalanan para magsisi? Okay, bigyan po natin ng pansin kung sino yon. Sino ang naparito para tayo maligtas? Sabi po ng Matthew chapter 1 verse 21, at siya'y manganganak na isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Alam po natin na ginamit si Maria
ipanganak si Jesus, pero ito po ay sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya si Jesus po ay galing sa banal na Espiritu ng Diyos na inalaw ng Ama sa langit upang ang ating Panginoong Jesus, bagamat siya ay anak ng Diyos, ay siya ay nagkatawang tao at naging tao upang maranasan niya yung buhay ng isang tao at sa pamamagitan niya ay iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ngayon ang tanong po ay, ano ang gagawin para maligtas? Unang-una po mga kapatid, sabi po sa mga Gawa 16:31. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka ikaw at ang iyong sambahayan. So malinaw mga kapatid, kailangan manampalataya sa Panginoong Hesus upang magkaroon ng kaligtasan, hindi lamang ikaw, kundi ang iyong sambahayan. Ano bang klaseng kaligtasan ito? Ang kaligtasan na ikaw ay hindi mapunta sa impyerno, kundi ikaw ay makapasok sa kalangitan kung saan naroroon ang Panginoon, sabi ng Biblia, ay duroon ka rin. So mahalaga po na ang tao upang maligtas at makapasok sa kaharian ng Diyos ay manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, mamaya bibigyan ko po ng diin yan. Pangalawa, sabi po sa Gawa 2:38, okay, kung mananampalataya ka naman kay Kristo, ay meron kang gagawin. Ano po yun? Sabi dito, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob na Espiritu Santo. Praise God. Hayaan nyo pong ipaliwanag ko yan. So, may papasok sa impyerno at meron din pwedeng pumasok sa kalangitan. At sino po yung papasok sa kalangitan na yon? Ay yung pong na nagsampalataya sa Panginoong Kristo. Ang sabi ng Biblia ay maliligtas. Hindi lang nga ikaw, kundi ang sambahayan mo. So, ibig sabihin, naka-line up sa kaligtasan ang mga mahal natin sa buhay. Kaya wag po tayong magpawalang bahala na maging ang mga mahal sa buhay natin ay ating mahayagan ng salita ng Diyos. At sabi po dito, ay Acts 2:38 ay kailangan magsisi tayo sa ating mga kasalanan. At alam ko po tayo po ng mga mananampalataya ay dumaan tayo doon na nagsisi tayo sa ating mga kasalanan. Una. Pangalawa ay nabautismohan tayo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Kasama po yung pagbautismo sa tubig, pero yung bautismo po sa pangalan ng Kristo, sabi po ng Romans, ay nabautismohan sa kanyang kamatayan. Ano yun? Si Kristo po ay namatay, dala-dala ang lahat ng ating kasalanan at dinala niya lahat sa lahat doon sa kusang Kalbaryo. So, ibig sabihin, pag nabautismuhan ka sa pangalan ni Kristo, ay nabautismuhan ka rin sa kanyang kamatayan. Na ano yun? Ang kasalanan mo at kasalanan ko ay namatay na. Nakasama sa kusang Kalbaryo. Kaya nga, yung nagsakripisyo at nagpawalang sala sa iyo ay kailangan mo sampalatayanan upang ikaw ay mapawalang sala. At sino yun? Walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Kristo. At the same time ay mamatay na tayo sa ating mga kasalanan sapagkat mismo siya, dinala niya na yung kasalanan niya sa kusang Kalbaryo. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa iyo at para sa akin. Kasi ibig sabihin po ng bautismo ay inilubog. So napansin niyo po na si Kristo ay nagbautismo. Hindi naman po siya, wala naman siyang kasalanan, kundi pinapakita niya lang sa mundong kinagagalawan na to na nire-represent niya yung kasalanan mo na ilulubog. Ilulubog niya na kasama niya at sa pag-ahon ay bagong nilalang at ganun din po. Si Kristo na walang kasalanan ay pinakita niya na dadaling ko ang lahat ng kasalanan mo sa pamamagitan ng paglubog niya sa pagbautismo sa tubig at pag-ahon ay nilinis na ang lahat ng kasalanan mo at kasalanan ko. So kailangan natin sampalatayanan yung magpapatawad ng ating mga kasalanan. Wala iba kundi ang ating Panginoong Kristo. At sabi dito, sa kapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin mo ang banal na Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, Ephesians chapter 4:30, sabi po, do not grieve the Holy Spirit, because that is your sealed unto the day of redemption. So, ibig sabihin, para ka makapasok sa langit, ay kailangan may silyado ka. Meron kang mark of the Holy Spirit. Kasi, parang sa sinihan, hindi ka makakapasok na walang ticket. Hindi ka makapagbenta ngayon sa palengke ng baboy kung walang mark ng baboy na nakapasa. Okay? Sa Food and Drug Administration. So, authority, So, ibig sabihin, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kung wala ka rin tatak ng banal na Espiritu ng Diyos. Para ka magkaroon ng tatak ng banal na Espiritu ng Diyos, kailangan mo magsisi, sampalatayan na si Kristo na bayubay sa kusang Kalbaryo para sa kasalanan at kasalanan ko, sa kapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin mo ang banal na Espiritu ng Diyos. Ngayon, pangatlo,
para ka makapasok sa kalangitan. Sapagkat sabi po mga kapatid doon sa Matthew chapter 7:21. Praise God. Basahin po natin. Hindi ang bawat nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Okay. Sabi po dito mga kapatid, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoong Hesukristo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi siya lamang na gumagawa ng kalooban ng Diyos. So, hindi lang marami pong nagsasabi na si Kristo ay Panginoon nila, si Kristo ay Panginoon nila, active sila sa kanilang mga relihiyon, pero pag tinanong mo kung nagbabasa sila ng Bible ay hindi. So, paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi naman po tayo nagbabasa ng Bible? Amen? At sabi po sa binasa natin, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi siya lang gumagawa ng kalooban ng Diyos. At paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos? Nasa kanyang salita na po. Nasa Biblia na po ang salita ng Diyos. Kailangan na lang natin sundin, kailangan na lang natin pagbulay-bulayan, at kailangan nating hakbangan. So, hindi po totoo yung sinasabi ng iba na, ay, dyan sa mga born again na yan, ano lang sila, faith lang, ano lang sila, walang gagawin. Meron pong gagawin. Kasi marami pong nakasulat sa Bible na kailangan natin sundin na sinabi ng Ama at ipinahiwatig sa kanyang bugtong na anak na si Jesus, sapagkat sabi po sa Hebrews chapter 1 verse 1, noong unang panahon ng ating mga ancestors, ang nagsasalita po ay mga propeta. Subalit sa ating panahon, ang Panginoong Jesus ang nagsasalita at ang kanyang mga salita ay nakasulat na sa Biblia. Amen? Yung mga kalooban ng Ama at yung nais ng Ama na gawin natin. So, makakapasok ka lang sa kaharian ng Diyos kung ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. So, sabi po ng salita ng Diyos, faith with work. Okay? Faith without work is dead. So, kung may pananampalataya ka, kailangan may ginagawa ka din. Amen? Pinapakita mo rin na ikaw ay Kristiyano at ikaw ay gumagawa ng mga bagay na ipinagagawa ng Diyos Ama na nasa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa kanyang mga sinabi na nakasulat na sa Bible. So, maikli lang mga kapatid itong mensaheng ito. Dahil kung sinasabi, this is just a 15-minute exhortation, pero sino ang makakapasok at hindi makakapasok? Nakita natin kanina, binanggit ko, balikan nyo, yung mga hindi makakapasok sa kalangitan. At meron pa bang pag-asa? Meron. Sapagkat hindi naman naparito ang Panginoong Hesus para sa mabubuti, kundi para sa mga makasalanan upang magsisi. So, kailangan ng tao magsisi sa lahat ng mga kasalanan sapagkat ang tao by nature ay makasalanan sapagkat na-inherit natin yung kasalanan ni Eva at Adan. So nasa sinapupunan pa lang tayo ng nanay natin, may nature of sin natin, may sinful nature na tayo. So kailangan natin tagapagligtas na magpapatawad ng ating mga kasalanan at yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At upang ikaw ay makapasok sa kalangitan, sabi ng Acts 16:31, nabasa natin kanina, sumampalataya ka lang sa Panginoon Jesus, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. So, ibig sabihin, naka-line up ang lahat ng ating mga mahal sa buhay sa kaligtasan. Ngayon, bilang konklusyon mga kapatid, kaya alam natin yung verse na ito. Praise the Lord. Okay? Sabi po ng John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. So malinaw mga kapatid, alam natin yung John 3:16. Sa English po, for God so loved the world. Mahal niya ang mundo, mahal niya ang tao. Okay? Na ang amang Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Upang ang sinumang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano yung buhay na walang hanggan na yun? Kapiling ang Diyos sa langit. At tayo na sumampalataya kay Kristo ay may buhay na walang hanggan sa kalangitan. So ang panahon na ito mga kapatid ay pagdedesisyon. Okay? At alam natin na isang araw ang Panginoong Jesucristo ay huhukuman niya ang taong mga makasalanan at dadalhin sa kanyang destinasyon. Imperno, pagkatapos ng imperno ay dagat-dagatang apoy. Subalit ang mga nakakilala sa Panginoon ay buhay na walang hanggan sa kalangitan. So sabi ng Bible, hanapin mo siya habang matatagpuan. Ngayon po sa panahon na to, ang Panginoon ay nagliligtas. Ang Panginoon ay malapit, siya ay nakikinig.
Amen. At ito ang panahon na ang tao ay magdesisyon sa kaligtasan. Kaya kayo po na naririyan na napakinggan nyo ang mensahe sa magandang umagang ito. Kung gusto mong pumunta sa langit, kayo po ay makisabay sa aking panalangin. At sabihin mo ang ganito, kay Panginoon Jesucristo, natanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Amang Diyos, bigyan niyo po ako ng kapangyarihan maging iyong anak. Katulad ng sinabi mo sa John 1:12. But as many as receive Him, Jesus Christ, to them, you, Father, will give them power to become your children. At salamat, Panginoon, sa kapangyarihan na iyon na kami ay yung, sa araw na ito ay maging yung anak. Banal na Espiritu ng Diyos, pumasok ka sa aking puso at gabayan mo ako sa aking buhay Kristiyano. Patawarin niyo po ako sa aking lahat na nagawang kasalanan sa iyo. At minsan pa sa umagang ito, salamat po sa buhay na walang hanggan at kaligtasan. At kayo po sa mga nanalangin, magpapatuloy po tayong manalangin. Ang madakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Doon po sa mga sumunod sa panalangin ay alam ko na sila ay nagnanais ng buhay na walang hanggang, nakasama ka doon sa kalangitan. Salamat, Panginoon, nagbibigay ka pa ng pag-asa upang tao ay maligtas because this is the time of salvation. Alam namin, Panginoon, ang lahat ng bagay ay nagwawakas na at malapit na sa kanyang wakas. Hayaan mo, Panginoon, ang maraming tao makakilala sa iyo at maraming tao, Panginoon, na makarating sa kalangitan. Patawarin mo po ang mga tao na gumagawa, Panginoon, ng kasalanan sa mga panahon na ito. Pakikiapid, pangangalunya, pagsamba sa Diyos-Diyosan, paglalasing, pakikipag-away, pagsiselos, inggit, pagsisinungaling, at lahat ng kasalanan na nabanggit kanina, Panginoon, na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Patawarin mo ang tao. At nawa ang tao, Panginoon, ay madala sa kaligtasan. Gamitin mo kami, Panginoon, ng mga Kristiyano na ibahagi si Kristo na nagbibigay ng kaligtasan. At minsan pa sa magandang umagang ito ay magpapatuloy kami sa panalangin. Patuloy namin tinataas, Panginoon, ang aming mundong kinagagalawan. Lord, we are praying that you may stop the coronavirus by your grace and by your mercy. Kabagan mo ang mundong aming kinagagalawan, Panginoon. Wala kaming kayang gawin, O Diyos, kundi manalangin, makiusap, at manalangin sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. At magpakumbaba, Panginoon, at lumayo sa lahat ng uri ng kasalanan. At ang tao ay maligtas at gamitin mo kami, Panginoon, upang ipahagi sa kanila ang paraan ng kaligtasan at makapiling ka doon sa kalangitan. Diya patuloy namin itinataas, Panginoon, ang mga tao na nakakaranas, Panginoon, ng sakit at karamdaman, ang mga simpleng ubo, sipon, COVID-19, in the name of Jesus Christ of Nazareth. You are the great healer, the great physician. Heal those who are sick right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. We bind and curse all the sicknesses and illnesses in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. At patuloy namin tinataas, Panginoon, ang buong mundo. Ang bansang Pilipinas, ang aming Presidente Duterte, Panginoon, ang mga nasa gobyerno, ang magmula, Panginoon, sa mga senators, congressmen, O God, ang mga governors, vice governors, mayors, vice mayors, barangay captains, at lahat, Panginoon, ng namiminuno, O Diyos, pinananalangin namin sila. Bigyan niyo po sila ng karunungan na nagmumula sa iyo. Hindi lamang sila, Panginoon, maging ang Amerika, ang Japan, ang Israel, ang Taiwan, Thailand, Malaysia, Singapore, Australia, Rome, Italy, ang UAE, Panginoon, ang even the Muslim countries, at patuloy namin tinataas, Panginoon, ng bansang Israel, ang bayang iyong pinili, O God, magkaroon ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. At alam namin, Panginoon, ang yung minsan pang pagbabalik ay hindi na magtatagal. Patuloy na ihanda mo kami, Panginoon. Ihanda mo kami, pagsisihan ng lahat ng mga kasalanan. At patuloy, Panginoon, na manguna ka sa bawat isa sa amin. At patuloy, Panginoon, ang tao'y hanapin ka abang ikaw ay masusumpungan. At patuloy namin tinataas, Panginoon, ang mga frontliners, ang mga doctors, ang mga nurses, ang mga lahat, Panginoon, ang mga nasa medical platform, O God, gabayan at ingatan mo sila, layusan ang mga karamdaman at kasakitan upang magawa nila ang kanilang mga duties and responsibilities, ang mga men and women uniform, O God, ang mga nasa pharmacy, grocery, lahat ng mga deliveries, O God, ang mga nangunguna dyan, O God, mga sales lady, mga security guard, ang mga
mga simpleng tao, Lord, na nasa labas, mga nasa palengke, ingatan mo, O Diyos, ang mga matatanda, ang aming mga magulang, ang aming mga mahal sa buhay, na meron ng nasa katandaan, ang mga kabataan, Lord, ay patuloy na ma-focus lamang ang aming puso at ang aming isipan sa iyo, at paano ka namin mapaglilingkuran. At kami naman, Panginoon, na mga Christliners, O God, ang mga pastor, evangelist, prophet, apostle, teachers, ang mga Christian members, O God, ay gamitin mo kami na patuloy, Panginoon, magliwanag ang aming mga ilaw sa sanlibutan ito upang makapag-akay kami ng maraming kaluluwa sa harapan mo. At dalangin namin, Panginoon, na maraming tao makakilala sa iyo, sapagkat hindi mo hinayaan, Panginoon, na ang tao ay hindi makakilala, hindi tao makaunawa, hindi ang tao makarinig, kundi ang pananampalataya dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. At hayaan mo, Panginoon, na ang langit ay mapuno ng mga mananampalatayang sumasamba sa iyo at umiibig sa iyo, at mananampalatayang patuloy na sumusunod sa iyong mga utos, at patuloy na iniibig ka, Panginoon, ng buong puso, buong kaluluwa at buong kalakasan. Gamitin mo kami, Panginoon, sa mga nakararami, sapagkat marami, Panginoon, na mapapahamak. Lord, maluwag ang daan papunta sa kapahamakan, subalit masikip ang daan sa papuntang kaharian mo, O Diyos. Hallelujah. At dalangin namin, Panginoon, na ang tao ay patuloy na makapagbasa ng kanilang mga Biblia, O Diyos, na kung saan matatagpuan ang iyong mga salita, at ang kalooban mo, Panginoon, ay matatagpuan sa iyong mga salita. Gabayan at ingatan mo kami, Panginoon, sa lahat ng kaparaanan, at dalangin din namin ang aming mga sarili na patuloy kaming magpakalakas, magpakatapang, at lumakas, Panginoon, sa kapangyarihan na meron ka, na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. At dalangin ko rin, Panginoon, na bigyan mo ng kapayapaan ng mga nalulumbay, nalulungkot, ang mga anxiety, may mga depresyon, ang mga may mga sakit, Panginoon, COVID-19 na nasa mga ospital, at patuloy, Lord, na tulungan mo ang bawat gobyerno, mga walang trabaho, Panginoon, ay kabagan mo, ang walang makain, Panginoon, sa kanilang mga lamesa, ibigyan mo ng pagkain, bahit kailangan nilang, Panginoon, hanapin ka, unahin ka, at lahat ng bagay ay daragdag mo. Kabagan mo, Panginoon, ang magkaroon ay sumaamin at sumakanila, O Diyos, na hinahanap ka. At salamat, Panginoon, sa magandang umagang ito na kami nasa kapayapaan, nasa pagpapala na binibigay mo, Panginoon, sa lahat na ikaw ang inuuna. At ganun din, Panginoon, patuloy na ang iyong mga anak ay patuloy na magpakumbaba sa iyong harapan, at mahadatnan mo kami na may ginagawa para sa iyo. At minsan pa, O Diyos, sa magandang umagang ito, sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, at binabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at aming tagapagligtas. At ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesucristo, na aming Panginoon. Amen and amen and amen. Praise God. To God be the glory. Hi, Sister Ren. Watching from Cagayan de Oro. To God be the glory. At kayo po na mga manunood pamamaya, pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be the glory. Amen and amen.